Isinusulong ng ilang mga eksperto ang pagpapalakas pa ng internet service sa bansa. Ayon sa mga ito, malaki ang maitutulong nito para mas maging mabilis ang pagbibigay impormasyon at pagresponde tuwing may kalamidad. Nagbabalik si Julius Disamburo. Makatutulong ang pagpapalakas ng information and communications technology ng bansa sa paghahanda sa anumang tulad ng bagyo. Sa regular na pulong pambalitaan sa isang restaurant sa lungsod ng Maynila, sinabi ni dating Commission on Information and Communications Technology Head, Attorney Ivan Uy, nakasabay ng improvement sa internet services ang pagpapalakas din sa mga disaster readiness communications equipment tulad ng mga satellite phones at mga emergency broadcast devices. Ang mga telcos ngayon, they're all currently working together, no? Nung na-mention kanina ng isang speaker is that the large telcos are working on a national disaster response mechanism so that in case there are major disasters, we won't experience what happened in Yolanda, where all the telecommunications infrastructure went down. Today, because of climate change, as they said, these naturally occurring disasters are now natural. They're the new norm. They're the new normal now. Para kay Attorney Uy, maisa sa katuparan lamang ito kung patuloy ang kooperasyon ng pamahalaan at mga telephone company sa bansa. Nagsilbing aral na kasi sa bawat isa sa atin ang bagyong Yolanda kung saan nakita ang importansya ng komunikasyon sa pagkalat ng impormasyon at malaman ang lagay ng mga nasalanta nating kababayan. Alam mo, maraming na dyan maraming mga, for instance, mga mobile cellular sites that are being used in many countries. So I think that's a good thrust, no? The large telcos coming together to work on how we can better respond. Malaki na din ang naitulong ng Project NOAA at ng ilang disaster mobile apps para maipaalam sa publiko ang ilang aspeto sa isang kalamidad. Samantala, babala naman ni election lawyer Attorney Romulo Macalintal, may kaakibat na parusang makukuha ang mga nais manamantala at manloko ng datos lalo pat kung magdudulot ito ng panik o kaba sa publiko. Siguro yung mga unauthorized release of information, mga false alarms na ganyan, yan ay pinagbabawal ng ating batas, causing alarm sa mga taong bayan. Maaari siguro managot yan sa ilalim ng revised penal code, lalong-lalo na kung impormasyon ay libelous, o kaya nakasira sa karangalan ng isang tao. Maaari din kung ikaw ay nakasakit ng isang tao o kaya yung para bang iniinis mo isang tao dahil sa nasabing mga information, maaari din managot sa ilalim naman tinatawag na unjust vexation law. Tandaan, nasa kamay ng bawat individual ang responsibilidad sa anumang ipinopost sa internet. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius